bubukod ang mga mabubuti at sa mga masasama. Maraming maliligtas, pero marami din ang hindi maliligtas. Hindi pagsisiksikan ng Panginoon sa atin ng kaligtasan kung ayaw natin. Iginagalang ng Diyos ang kalayaan natin. No creatures are hidden from Him. We are all naked and exposed to Him. Kaya relax lang kung talagang ikaw ay nasa kabutihan. Our closeness to a person, to a good and even to a holy person does not guarantee us salvation. Isn't it that Jesus never fails to say things that cause us to pause and think? Madalas talaga may sinasabi si Jesus na mga bagay na nagpapatigil sa atin at napapaisip tayo. Halimbawa na lang itong sinabi niya sa Ebanghelyo na sa dalawang lalaking natutulog sa isang higaan, kukunin ng isa, ibig sabihin ililigtas yung isa, iiwan yung isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling, kukunin, ililigtas yung isa, iiwan yung isa. May dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid, kukunin, ililigtas yung isa, iiwan yung isa. Hindi ka ba mapapaisip dito? Bakit yung isa lang? Bakit hindi pa isama yung isa? Para pareho sila. Para mas masaya. Di ba? Pero dito mapapaisip tayo ng katotohanan. Gustuhin man ng Diyos, iligtas lahat. Talagang may lilitaw sa atin ng mga hindi karapat-dapat. In fact, yung sinasabi niya na pagbubukod-bukirin, ibubukod ang mga mabubuti at sa mga masasama, ay mangyayaring talaga. Sapagkat ito ay mismong sinabi niya, which therefore confirms the fact, the truth, na tama, marami ang kukunin, pero marami din ang maiiwan. Maraming maliligtas, pero marami din ang hindi maliligtas. Hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil sa ayaw nila. Tandaan po natin na may kalayaan ng tao. Hindi pagsisiksikan ng Panginoon sa atin ng kaligtasan kung ayaw natin. Iginagalang ng Diyos ang kalayaan natin. Ang maganda naman sa katotohanan ito, mapapaisip din tayo yung katotohanan din na God knows His own. Kilala talaga ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Kung sino ang karapat-dapat, kung sino ang ililigtas niya. It won't be like, pagdating ng araw na yon, mini, mini mo. Hindi ganoon. Hindi rin kinakailangan magsalita nung mabuting tao talaga. Lord, kunin mo ko. Mabuti ako kesa dito. Hindi. Kukunin ka na talaga niya. Ililigtas ka niya. At hindi rin kinakailangan pang magkunwari nung iiwanan, Lord, iligtas mo rin ako. Mabuti rin ako. Wala lang sa itsura. Hindi ka kukunin kung hindi ka karapat-dapat kunin. Di ba ang sabi ng Bible? No creatures are hidden from Him. We are all naked and exposed to Him. Napakasarap naman din namang isipin na hindi na natin kinakailangan pang i-promote kay Lord ang ating sarili. Alam niya na tayo mabuti kung totoo tayo mabuti. Di ba minsan karanasan natin yung gusto mo siyempre ma-acknowledge yung binigay mo. Sana maalalang nagbigay ka ng ganito, ma-announce. Ay, may ganyan tayo, Hindi mo kinakailangang maramdaman yan sa Diyos. Kasi alam ng Diyos ang kabutihan ng tao. Lalong hindi rin kinakailangan magkunwari ng tao kung mabuti siya, kung hindi naman talaga. Kaya sa bangayan ng mga Hudyo at ng mga Palestinians, alam ng Diyos kung sino ang nagsasabi ng totoo. Alam ng Diyos kung sino talaga sa kanila ang tama at kung sino ang mali. Sa mga chismis, sa mga kontrobersyang binabato sa iyo, alam ng Diyos ang totoo. Sa mga sinusumbat sa iyo ng asawa mo, ng kapatid mo, ng anak mo, sa kabila ng mga mabuti talagang ginawa mo, huwag kang mag-alala. Hindi mo kinakailangan ng abogado sa Diyos. Siya mismo ang magiging abogado mo. The Paraclete, tagapagtanggol mo, even sa harap ng mga kaaway mo. Di ba? The Bible has it. He will bless us in the presence of all our enemies. And that will happen certainly when God calls us to heaven. Kasi habang inaakyat tayo sa langit, makikita yan ng mga taong sa buhay dito sa lupa, tayo ay pinahirapan. Tayo ay ginudge, tayo ay ginawa ng masama, tayo ay inargapyado. Ganon ang mangyayari. Kaya relax lang
Kung talagang ikaw ay nasa kabutihan, basta siguraduhin mo lang na nasa kabutihan ka, baka akala mo lang. Siguraduhin mo lang na ikaw yung pipiliin at hindi ikaw yung aiiwan. Be certain that between two men lying in bed, between two women grinding grain, between two men working in the field, ikaw yung kukunin. Kasi baka akala mo lang kakilala ka ng Panginoon. Pag sinabing kakilala ka ng Panginoon, dapat mayroon kang malalim na relasyon sa Panginoon. Di ba? Sa expression natin, kilalang-kilala ko na yan. Ibig sabihin, hindi mo lang kilala yung pangalan, kung saan nakatira, kung anong paboritong pagkain niya. Kilala mo na yung mood niya. Kilala mo na yung attitude niya. Kilala mo na yung hilat siya ng bituka niya. Ganun din sa Biblia. Kaya mapapansin po ninyo, ano ang sabi ni Mama Mary sa anghel nang sinabi sa kanya ng anghel na magbubuntis siya? Paano mangyayari ito? Wala naman akong kilalang lalaki. Bakit? Hindi ba lalaki San Jose? Ang ibig sabihin lamang ni Maria, wala pa akong malalim na relasyon o nakakaniig na isang lalaki. So dapat mayroon tayong malalim na relasyon sa Panginoon. Kumbaga, ito yung sinasabi ni St. Paul na hindi na ikaw kundi si Kristo na ang nabubuhay sa buhay mo. Close na ito, close talaga. Close talaga. Kasi wala na kayo halos pinagkaiba. I mean, nakikita na si Kristo sa buhay mong talaga. Dapat ganun ha? Nevertheless, bagamat yan ay dapat nating siguraduhin, sana siguraduhin din naman natin na magiging ganyan din ang kapwa natin. Lalong-lalo na yung mga taong malapit sa atin. Kasi hindi ako mapakali dito sa detalyeng kukunin yung isa at iiwan yung isa. Magkatabi yun eh. Tatabi ka ba sa tao na hindi naman close sa'yo? Sige nga. So lagi mo itong kasama. Gusto kong maging uncomfortable din kayo na mahirap yatang maligtas tayo na hindi naman maliligtas yung mga taong mahalaga sa atin. Dapat, yun din ay ating siguraduhin na hindi lang tayo, kundi pati sila rin. Talagang mas masaya at mas masaya kung yung sa maraming yun, ang kasama mo, pamilya. May mga hindi maliligtas, pero wag namang manggaling sa pamilya natin. Kamakailan ay nabatas ko ang kapatid ko, actually, dalawa yata sila. Nagulat ako, lumiliban pala sa pagsisimba. Nag-abs. Hindi naman tamad. May mga dahilan. Kaya lang sabi ko sa kanila, ano man ang dahilan, liban sa malubhang karamdaman, hindi excuse yan. Dapat magsimba kayo. Huwag niyong ipangahas na pare ang kapatid ninyo. Tama, mahal ko kayo. Ano mang tulong na maibigay ko, binibigay ko. Pero pagdating sa relasyon sa Diyos, dapat may relasyon ako, may relasyon din kayo. Tingnan po ninyo, yun yung sinasabi rin ng detalye. Kukunin ng isa, iiwan ng isa. Magka-close yung dalawang yan eh. Ang ibig sabihin nun, our closeness to a person, to a good and even to a holy person does not guarantee us salvation. Hindi lang ako ang dapat na lumapit sa Diyos. Dapat sila rin. Dapat lahat tayo. Sapagkat salvation entails relasyon sa Panginoon. At dapat lahat tayo, bawat isa sa atin, meron nun. We just cannot discharge our duty to God by proxy or association. Tandaan ko tuloy yung kwento tungkol sa isang lalaki, Mister, na hindi talaga nagsisimba. Kasi katwiran niya, busy siya, at nagsisimba naman yung asawa at mga anak niya. So laging ganun ang katwiran niya. Madaan niya sa simbahan, hindi papasok. Kasi isip niya, yung asawa ko na lang at mga anak. Nahirapan ng sa kanya yung asawa niya at mga anak. Ayaw talaga papilit. Kaya iba na yung pumipilit sa kanya. Halimbawa, tuwing linggo, madadaanan siya nung kumpare niyang lay minister. Nandun lang naman siya sa tapat ng bahay. Ayain siya, pre, samahan mo, pamilya mo, simba ka. Yun ang katwiran niya. Yung asawa ko na lang at mga anak. Minsan, namatay. In fairness, napunta naman ng kalangitan, kaya lang nasa pintuan lang. Sabi niya kay San Pedro, papasukin mo naman ako. Sabi sa kanya ni San Pedro, yung asawa mo na lang at mga anak. Mga kapatid, bagamat nandun ang katotohanan na meron talagang maliligtas at merong hindi maliligtas. Kaya ang challenge sa atin, ma-encourage, magabayan natin ang iba na maligtas din tulad natin. Yun ang encouragement sa atin. Di ba gagawin naman natin ang lahat para sa ating mga mahal sa buhay? Kaya nga may asawa na
responsable para maibigay ang buhay na ipinangako niya sa kanyang asawa. Kaya nga may mga magulang na ang gabi ay ginagawang araw at araw ay ginagawang gabi para sa kinabukasan ng mga anak nila. Kaya nga tayo tumutulong sa nagigipit nating kapatid, kaibigan o kapwa-tao. Ayos yan. Pero sana, higit pa sa pagtulong na maiayos ang buhay nila dito sa lupa, tumulong din tayo na maiayos ang buhay nila sa kabila. Mainam yung we are doing everything we can para ma-secure sila materially. Pero let us also do whatever we can to secure them in eternity. Minsan ay sinasabi ng iba, lalo tigit na mga mapagmahal na magulang, Lord, maiayos ko lang ang buhay ng anak ko. Yung makita kong maayos na, may negosyo na pagtapos na ng pag-aral ang mga anak, sige, pwede na po akong mamatay. Walang masama dyan. Pero sana, higit pa dyan, ay ang maging dasal natin ay yung parang naging dasal ni Santa Monica, na bago man siya bawian ng buhay, makita niya ang pagbabago ni San Agustin, ni Agustin na anak niya. At yun ay binigay sa kanya. Few months bago namatay si Santa Monica, nagbago si Agustin na matagal na panahon na niyang pinagdarasa. At yun ang nakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Kasi alam niya, maayos na talaga ang buhay ng anak niya. Hindi dito sa lupa, kundi sa kabila. Besides, gaano lang ang buhay dito sa lupa? Sandali lang. Ang mas mahabang dihamang ay yung buhay sa kabila. Ilang taon mo lang makikita na maayos ang buhay ang anak mo dito sa lupa. Pero habang buhay at walang hanggan mong makikita kung naging maayos ba sa tulong mo ang buhay ng anak mo sa kabila. Habang buhay yung kaligayahan kung siya dahil sa iyo mapunta sa kalangitan. Pero habang buhay din na pagsisisi yun at paghihirap din yun sa kalooban mo kung dahil sa iyo napunta siya sa impyerno. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na misa. Ito. Every single day